Maglaro tayo bilang isa. Ang ibig kong sabihin, maging konektado ang laro natin. Gawin mong tayong dalawang ace players ng team natin. Ipakita natin sa kalapan ng opensa ng mga Lastimosa. Kinben Book 6, Chapter 124. Pito na nga ang lamang ng kalapan team sa score na 70-77. Nasa kanila na nga ang momentum ng laban at maging si Edwards ay hindi na rin maiwasang humanga kay Mendez dahil kung kanina sa simula ng laro ay nahuhuli pa niya ito, sa pagkakataong ito ay mas naging unpredictable daw ang galawan nito. Si Coach Danny nga ay makikita na lang na napatingin sa kanyang mga backup players. Akala niya ay mananalo na sila dahil sa nagawa nila kaninang first half. Kaso, parang ang lakas ng kalaban nila ay mas lumalabas kapag ang mga ito andehado sa simula ng laban. Si Kaiser nga ay nakikita na rin ang mananalo sa larong ito. At si Mendez daw ang may malaking dahilan, pero alam din niyang mas malakas talaga ang lineup ng kalapan kung ikukumpara sa Davao. Sa pagbalik nga ng bola sa Davao City, napaseryoso na lang si Duterte nang harangan siya ni Mendez. Kasabay nga noon ay bigla niyang naalala ang sinabi niya sa mga kasamahan nito noong nakaraan. Napailing sa sarili si Kian Mark at agad nga niyang hinanap si Edwards. Makikita ngang hinaharangan ito ni Romero at dito na nga siya agad na kumaliwa at ibinato rito ang bola. Hindi pa rin niya basta mapasahan si Alvin dahil hindi ito basta makatakas kay Sanchez. Sa pagsambot nga ni Edwards ay agad niyang hinarap si Romero na kalmado lang na nakatayo sa kanyang harapan. Mabilis nga rin kumilos sa mga mata ni Edwards dahil baka raw biglang lumitaw si Mendez. Nang masiguro nga niyang malayo ito ay dito na nga niya hinawakan ng bola at iginalaw sa harapan ng kanyang katapatan. Si Maki naman ay kalmadong inaabangan ng gagawin ni Edwards at sa pagbigla nito ng sidestep ay doon na nga siya bumangga sa screen na ibinigay ni Hermosa. Agaran ding umabante si Edwards at dito na nga niya nilampasan si Magbuo na bumigla rin naman ang habol sa kanya. Nakita ni Edwards kanina na magaling sa depensa sa may basket itong si Magbuo kung kaya't bumigla siya ng pagtalikod at pagbigla ng talon palayo at paharap sa basket mula rito. Isang turnaround jump shot nga iyon at nang pakawalan niya ang bola ay doon na nga napakuyom ang mga taga Davao. Biglang lumitaw si Sanchez at sinupalpal nito ang kanong kalaban. Kaso nasambot naman ito ni Alvin Solis na mabilis ding tumalon. Sa wakas nakawala rin ako sa Sanchez na ito. Sabi nga niya sa sarili na agad na pinakawalan ng bola. Kaso nasira ang bitaw niya nang si Magbuo ang tumalon sa harapan niya. Doon na nga napaseryoso si Coach Danny dahil kamuntikan nang mabutaan si Alvin Solis ng sentro ng kalapan. Rebound! Bulalas nga ni Alvin sa kanyang paglapag at si Edwards nga ay bumigla ng takbo papunta sa basket. Tumalon nga si Edwards at siya ang nakakuha ng offensive rebound. Sa paglapag nga niya ay bumigla siya ng pekeng galawan at napaseryoso siya dahil hindi kumagat si Sanchez na napangiti ng marahan. He read my fake. Sabi nga sa sarili ni Edwards pero tumalon pa rin siya para ilagay ang bola sa basket. Si Dre naman ay makikitang pinagmasdan lang ito at nagbigay ito ng tanong sa isip ni Edwards. Ang dahilan pala noon ay dahil si Marky Lee ang sasabay rito. Iniisip yata ninyong si Marlon lang ang defender namin sa basket. Di yan kayo nagkakamali. Sabi nga ni Marky Lee sa sarili at si Edwards ay biglang iniiwas ang bola mula sa kanyang palad. Nagmintis ang bitaw ni Edwards sa bola at mula naman sa likuran ni Marky Lee ay doon na nga tumalon si Manigbas para sa rebound kaso. Mula sa likuran nito ay biglang sumalok ang braso at kamay ng rebounder ng Calapan City na si Marlon Magbuo. Siya ang dumakot ng bola sa ere na ikinalunok ng mga manonood. Hindi nga lang daw si Mendez kasi ang pumukaw sa atensyon nila dahil kanina pang nagahari sa harapan ng basket ang sentrong kakampi nito. Paglapag nga ni Marlon ay doon na nga rin nagtakbuhan ng mga players ng Calapan sa pangunguna ni Mendez at Romero. Sina Solis at Duterte ay agad na hinabol ito. Si Edwards nga ay susunod din sana kaso bumigla ng harang sa kanya si Marky Lee. Sa pagsambot naman ni Mendez sa bola ay agad siyang nilampasan ni Duterte. Sa pagharap nga ni Ricky Mendez ay doon na nga niya iniabante ang kanyang katawan kaso ang bola ay kumawala at sinambot ng lumampas na si Romero.
Walang tingin ng pasa iyon at si Maki naman ay bumigla ng bagal upang makahabol si Alvin Solis. Nang lumampas ito ay dito na nga nilaro ni Romero ang kanyang dribbling. Sa pagkaliwa niya ay agad na sumabay si Solis. Sa pagtalikod nga ni Romero ay dito na nga napaseryoso si Solis dahil sa biglang pagkaliwa muli nito. Dumiretso si Romero sa basket at sa pagtalo niya ay siya rin pagsabay ng kanyang defender. Hawak nga ng kanang kamay ni Maki ang bola na parang gagawa ng layup. Kaso nang hampasin ito ni Solis ay bigla niya itong iniiwas at doon na nga napasilbato ang referee dahil ang kabilang braso ni Romero ang napalo niya. Kasunod din noon ay ang pagbitaw ni Maki sa bola sa paglampas niya sa ilalim ng basket mula sa baseline. Isang reverse layup iyon at ang mga manonood ay natameme na lang nang ang bola ay umikot sa gilid ng ring bago ito pumasok sa loob ng butas noon. Basket counted! Bulalas pa nga ng referee at si Coach Danny ay napakuyom na lang dahil nabigyan na naman ng foul si Alvin Solis. Kamuntikan pa ngang mawala ng balanse si Maki nang lumapag sa ibaba na agad din namang napatakbo ng maayos para tumayo. Napahawak pa nga siya sa kanyang braso at tumingin kay Mendez. Nagkatanguan nga ang dalawa at kasunod noon ay ang pagkuyom nila pareho. Hindi na ako makapaghintay na makalaban natin si Kyle. Siguradong hindi sila papayag na matulad sila sa mga teams na tinalo natin. Mahinang sabi nga ni Maki na napakuyom lalo nang makita kung gaano kahusay ang kanilang ace player na si Mendez. Nakikita mo ba, Kyrie, ang laro nila? Kapag kagaya na naman ng laro natin sa Davao ang mangyayari, isa lang ang nasisiguro ko. Seryosong wika naman ni Kyle sa kakambal niyang nasa unahan niya ang upuan. Matatalo tayo. Hindi effective sa kanila ang one-man offense, pero nakadepende naman sa iyo ang ikagaganda ng laro natin. Dahil ikaw pa rin ang ace player ng team na ito. Dagdag pa nga ni Kyle na tumayo na nga at nagpaalam na sa kanyang team. Uuna na ako. Parang mas gusto ko na lang na mag-practice. Huling wika pa nga niya at si Kyrie naman ay makikita ang nagdidilim ang paningin. Huminga nga siya ng malalim at ikinalma ang kanyang sarili. Tumayo nga rin siya at nagpaalam sa kanyang mga kasamahan. Sumunod nga ito kay Kyle at nagsabay sila sa paglalakad palabas ng venue. Sa pagdating nila sa labas ay dito na nga nagtanong si Kyrie kay Kyle. Sa pagkakataong ito ay kailangan daw niyang ibaba ang kanyang ego. Paano natin matatapatan ang kalaban? Seryosong tanongan ni Kyrie at si Kyle ay biglang naalala ang sinabi sa kanya ni Ricky. Maglaro tayo bilang isa. Ang ibig kong sabihin, maging konektado ang laro natin. Gawin mong tayong dalawang ace players ng team natin. Ipakita natin sa kalaban ng opensa ng mga lastimosa. Seryosong winika nga ni Kyle at si Kyrie nga ay napabuntong hininga na nga lang. Napatingin nga siya sa malayo at biglang may naalala mula sa bata nilang nakaraan ni Kyle. Kung hindi inuna ni Kyrie ang inggit sa husay ni Kyle sa pagbabasketball at sa babae, ay baka sila raw dalawa ang pinakamalakas na tandem ng maharlikalik. Mag one-on-one nga tayo. Biglang sambit nga ni Kyle at si Kyrie naman ay napatango sa kanyang kasama. Magandang paraan din daw ito para magkalabasan sila ng mga sama ng loob dahil magmula nang sumali si Kyle sa team ng kakambal ay parang ni minsan ay hindi pa sila nakakapag-usap ng mga makatotohanang bagay. Sa pagkakataong ito, ang basketball nga ang magiging daan para mangyari ito. Kaso, bigla silang may naalala nang sila ay papalayo na mula sa venue. Mula naman sa loob ng venue, ang ikatlong quarter nga ng laban ng Kalapan at Davao ay natapos na. Maririnig pa nga ang malakas na sigaw ng mga naka-asul dahil sa pagkakataong ito ay tuluyan na ngang napunta sa kanila ang malaking kalamangan sa labang ito. 75-90 nga ang score at kung walang magagawa ang coach ng Davao ay mas lalaki pa ito. Kaso sa sitwasyon nila ngayon ay isa itong mahirap na laban dahil ang dalawang ace players nila ay nasa foul trouble na. Nang mapatingin nga si Kaiser sa mga players ng Davao ay dito na nga siya tumayo at nagpaalam. Kung gusto ninyong mas lumakas, lampasan ninyo ako. Huwag ninyo akong gayahin. Hindi rin pwedeng kaya lang ninyo gagalingan ay dahil nanonood ako. Hindi ako palaging manonood ng laro ninyo, kaya hindi dapat nakadepende sa akin ang ikakagaling ninyo. Dapat alam na ninyo iyan sa sarili ninyo dati pa.
Dagdag pa nga ni Amer na pinagtatapik pa sa balikat si Kian Mark Duterte at Alvin Solis. Marami pang susunod na game, pero base sa napanood ko, hindi ninyo kaya ang Kalapan. Mahina nga niyang wika at pagkatapos noon ay naglakad na nga si Amer papunta sa direksyon ng bench ng Kalapan City. Sina Baron nga at Martin ay napaseryoso nang si Kaiser Amer ay nasa tapat na ng bench nila. Napalunok naman sina Maki at Dre dahil kilala nila ito. Sina Carlo naman at Mover ay napangiti ng pilit ng dahil sa lakas ng intimidating aura nito kahit parang ang kalmado lang ng datingan. Sino ba naman daw kasi ang hindi kakabahan? Isa raw ito sa mga magagaling na players ng PBA at noong nakaraang season ay ito ang pumangalawa sa MVP rankings. Masaya akong makita kayo Sir Jason. Sabi nga muna ni Amer kay Castro, isa nga rin siya sa fan ni Castro noong nasa PBA pa ito. Pagkatapos nga makipagkamay nito kay Jason Castro ay napatingin na siya kay Mendez. May i-chat ako sa iyo mamaya after ng game. By the way, congrats. Sabi nga ni Kaiser na tumango pa kay Coach Isaiah. Sige kuya, sabi nga ni Mendez at napatingin na lang ang buong team ng Kalapan kay Ricky. Akala kasi nila ay biro lang ang sabi nito sa kanila kanina. Nakakilala niya si Amer. Gusto kong masubukan kung gaano nakagaling ang in-improve niya. At ang pakikipag one-on-one lang sa loob ng court ang makakasagot nito. Sabi na nga lang sa sarili ni Amer na pasimple pang kumaway sa mga manonood na tinawag siya.